Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Quarter 1, Lesson 3, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin na ipaliliwanag ang kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Na ilalarawan ang kinabibilangang komunidad batay sa mga hugis na tumutukoy sa sukat o lawak ng isang lugar. Paglalaro ng word hunt. Bago magsimula ang klase, ang guro ay maglalagay ng 4 na salita, hilaga, timog, silangan, kanluran, sa ilalim ng mga piling upuan. Ipahanap ito sa mga mag-aaral gamit ang mga clue na ilalatag ng guro. Ang sino mang may hawak ng larawan pagkatapos ng laro ay aanyayahang ilarawan o ipaliwanag ang hawak na salita. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Ito ay tumutukoy sa kabuuang espasyo na sakop ng isang bagay. Sukat. Ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat tulad ng metro, kilometro o pulgada. Lawak, tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ito upang tukuyin ang sukat ng lupa, gusali o anumang bagay na may dalawang dimensyon. Karaniwang ginagamit na unit sa pagsukat ng area ng isang lugar ay metro kwadrado o kilometro kwadrado. Ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 metro. Ang simbolo para sa kilometro kwadrado ay kilometro kwadrado o square meters. Ang ibig sabihin naman ng kilometro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 kilometro. Ang simbolo para sa kilometro kwadrado ay kilometro kwadrado o square kilometers. Ang ektarya ay isang unit na sukat na ginagamit upang masukat ang lawak ng lupa. Isa itong sukat ng lugar na katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Tayo ngayon ay magbabasa ng isang kwento tungkol sa ang Barangay Santolan. Ulitin natin, ang Barangay Santolan.
Ang Barangay Santolan ay mayroong paaralan na hugis parihaba at may sukat na 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Dito nag-aaral ang mga bata, natututo ng mga bagong kaalaman araw-araw. Sa tabi ng paaralan, makikita ang isang plaza na hugis parisukat. May sukat na 30 metro bawat gilid. Dito nagtitipon-tipon ang mga tao tuwing linggo para sa mga programa at palaro ng barangay. Hindi kalayuan sa plaza, mayroong simbahan na Hugis Cruz. Ang pangunahing bahagi ng simbahan ay may sukat na 40 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Tuwing linggo, puno ito ng mga mananampalataya. Sa gilid ng barangay, matatagpuan ang Hugis Bilog na Parke. Ang kabuuang sukat nito mula sa magkabilang bahagi ay 50 metro. Sa loob ng parke, may mga laruan para sa mga bata at mga luntiang halaman na nagpapalamig sa paligid. Sa gitna ng barangay ay ang munisipyo na Hugis Tatsulok at may sukat na 10 metro bawat gilid. Dito, tinutugunan ng mga opisyal ng barangay ang mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Narito ang mga katanungan na dapat nating sagutan. Una, ano ang pamagat ng binasang talata? Pangalawa, ano-anong mga lugar sa barangay ang nabanggit? Pangatlo, ano ang mga uri ng hugis ang nabanggit? Sagutan natin. Una, ano ang pamagat ng binasang talata? Ang sagot, ang pamagat ng binasang talata ay ang Barangay Santolan. Pangalawa, ano-anong mga lugar sa barangay ang nabanggit? Sagot, ang mga lugar sa barangay na nabanggit ay ang paaralan, plaza, simbahan, parke at munisipyo. Pangatlo, ano ang mga uri ng hugis ang nabanggit? Sagot, ang mga uri ng hugis na nabanggit sa talata ay ang parihaba, parisukat, krus, bilog at tatsulok. Gawain bilang isa, kumpletuhin ang kahon sa pamamagitan ng pagtatala sa hugis ng bawat istrukturang mababasa sa kwento. Isulat din ang kanilang angkop na sukat. Istruktura, hugis at sukat. Una, paaralan. Pangalawa, plaza. Pangatlo, simbahan. Pang-apat, parke, at pang-lima, munisipyo. Sagutan natin. Una, paaralan. Hugis, parihaba. Sukat, 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Pangalawa,
plaza. Hugis, parisukat. Sukat, 30 metro ang haba. Pangatlo, simbahan. Hugis, krus. Sukat, 40 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Pang-apat, parke. Hugis, bilog. Sukat, 50 metro ang haba. Pang-lima, munisipyo. Hugis, tatsulok. Sukat, 10 metro ang haba. Bilang paglalahat, sagutin natin ang mga tanong. Una, saan tumutukoy ang lawak o sukat ayon sa ating pinag-aralan? Sagot, ang lawak o sukat ay tumutukoy sa kabuuang laki ng isang lugar o estruktura, tulad ng paaralan, parke o munisipyo. Pangalawa, ano-anong mga unit ang ating ginagamit upang matukoy ang sukat ng isang estruktura? Sagot, ang mga karaniwang unit na ginagamit sa pagsukat ng estruktura ay ang metro, sentimetro at kilometro. Ginagamit ang mga ito upang malaman ang haba, lapad o kabuuang sukat ng isang bagay o lugar. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang paglalarawan at mali kung hindi. Sagutan natin. 1. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Ang sagot, tama. Number 2. Ang sukat ay ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat. Ang sagot, tama. 3. Ang lawak ay tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Ang sagot, tama. 4. Ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na may bawat panig na may sukat na 1 metro. Ang sagot, tama. 5. Ang 1 ektaryang sukat ng lugar ay katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Ang sagot, tama. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.